Makakausap naman natin ngayon ang bagong talagang kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Secretary Mar Roxas, na nasa Balay Headquarters ng Liberal Party sa Cubao, Quezon City. Magandang umaga po, Secretary Roxas. Magandang umaga sa iyo, Howie. Sa ating mga tagsubaybay, mayang buntag. Unahin muna natin ang mga issue sa iiwanan nyo ang departamento, ang DOTC. Kumusta na po ang transition nyo ni Secretary June Abaya? Anong pinaka-importanting bilin nyo sa kanya o mga proyektong nais nyong ipagpatuloy? Well, unang-una, very, very smooth yung aming transition dahil si June bilang chairman ng House Committee of Appropriations, alam na alam niya yung mga projects na isinasagawa namin yan, dumadaan sa Appropriations Committee, lahat itong mga projects na ito, no? Isa sa pinakamahalaga dito, in fact, approve lang nung NEDA board ang extension by about 4.2 kilometers ng Line 2. This is LRT Line 2 tungo sa Masinag, no? Kung mamarapati ninyo, yung extension ngayon ng Line 2 will have 2 additional stations dito sa Emerald Avenue at saka hanggang sa Masinag. Ginagawa ito ng gobyerno, more or less mga 8 billion pesos ito dahil roughly itong area na ito sa may Antipolo at saka sa may eastern part, no, ay napakarami na ng tao ngayon. At lahat sila nagpipila dito sa isang kalye na ito. At kung nagkaroon na ng light rail o kaya mass transit na component itong segment na ito, mas marami itong buong area na ito ang masiservisyohan, no? Isa yan sa inaprubahan ng Pangulo at saka ng NEDA Board last week lamang. Isa pang naaprubahan ng Pangulo at saka ng NEDA Board ay yung pagbibili ng 52 additional LRVs. These are light rail vehicles. Ito yung mga tren para sa MRT-3. Ito yung nasa sa EDSA sa ngayon, no? Sa ngayon kasi, there are only 72 trains sa MRT-3. At any given time, 12 ay nasa maintenance. So 60 yan. Ang bawat train set, 3 sasakyan, so there's only 20 3-car train sets. Kita naman natin na punong-puno, para siksikan, parang sardinas yung mga kababayan natin dyan. At pumapatak na kasi sa about 500,000 people a day ang gumagamit ng Line 3 sa may EDSA, no? Yung original design component niyan ay mga nasa 350,000 lamang. So, ngayon, in-okay ng Pangulo, we will spend about 7 billion pesos to bid out additional train sets. Nang sa ganun, itong 3-car train set magiging 4 cars, no? So in effect, magiging 33% increase kasi from 3 magiging 4, no? So 1/3, 33%. Yan ang there will be a 33% increase in capacity dito sa MRT or sa Line 3 na dumadaan sa EDSA. At yan ngayon ang pinagtatrabahuan natin. Yeah, Secretary Roxas, narinig niyo ba ako? Mukhang tinanggal niyo yung inyong ngayon. Okay. Speaking of the LRT, sir, kasi nag-e-echo kaya hindi ko maintindihan. Okay po. So, speaking of the LRT, inanunsyo niyo po kamakailan lang ang posibleng pagtaas ng singil sa MRT at LRT sa susunod na taon. May eksaktong petsa na po ba ng pagpapatupad nito? Magkano po ang fare hike? Wala pa ito, Howie, no? Ang alam ko is that itong taon na ito, binawasan na yung budget ng DOTC sa pag-subsidy, no? Supposed to be na tumaas na ang singil sa MRT tsaka sa LRT beginning pa noong January. Kinonsulta natin ito sa Pangulo. Ang inutos ng Pangulo ay hanapan ko ng kahit anong savings at kahit anong mga pamamaraan or kaya i-adjust ko yung spending program ng DOTC para habang kakayanin pa ay mapagtuloy ang subsidy ng gobyerno sa MRT. Kaya hanggang ngayon, nandito na tayo sa Setyembre, wala pang pagbabago, no? Pero alam ko na sa budget ngayon na tinatalakay ng Kongreso ay binawasan muli ang budget ng DOTC para sa subsidy. Kaya palagay ko, by January of next year,
sometime early next year, ay magkakaroon na ng adjustment. Hindi matatanggal ang subsidy, mababawasan lamang. No? Nang sa ganun, kung ano man ang mga savings, magagastos ito sa iba namang mga proyekto para sa kanayunan. Nirereklamo kasi ng ating mga kababayan at kanilang mga kinatawan mula sa probinsya na more than 10 years na natin sinasubsidize itong MRT na ito. Humigit kumulang 75 billion pesos na ang subsidy dito. So, sinasabi nila, lahat yung pera na yan, hindi nagagastos sa mga pangangailangan din sa countryside. Lahat naman ng tao nagbabayad ng buwis, bakit naman na ang Metro Manila lang ang nakikinabang? So, binawasan nila yung subsidy and ma-adjust na ito by next year. Yeah, Secretary Rojas, dumako naman tayo sa DILG. Si Pangulong Noynoy Aquino na po ang nagsabing posibleng palitan ni PNP Chief Bartolome, si Yusek Rico Puno. Ano pong pananaw nyo tungkol dito? Pabor po ba kayo sa hakbang na ito? Alam nyo, Howie, ako yan nasa DOTC ngayon. Papasok ako sa DILG. Tumadaan tayo sa Commission on Appointments. At sa ngayon, wala naman akong role pa sa DILG. So, hayaan na lang natin sa ganon. Yeah, nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon makatrabaho si Yusek Puno dati? Ano ho? Nagkaroon na ba kayong pagkakataon na makatrabaho si Yusek Rico Puno? Kakilala ko si Yusek Puno. Matagal ko na siyang kilala. Nakakausap ko naman siya sa iba't ibang mga bagay. Lalong-lalo na sa kanyang pagtrabaho sa DILG na nagkakaroon ng kaugnayan sa DOTC. Pero hindi pa naman masasabi na nakatrabaho ko siya. Sir, ibig bang sabihin nito ay ganoon pa rin ang sistema, hindi pa rin hawak ng DILG Secretary ang kapulisan at may itatalagang Yusek para rito? Howie, I can only refer you to the President's statement nung itinilaga niya tayo bilang DILG at siguro siya ng pinaka-highest authority dito. So hayaan na lang natin dyan. No? Hindi naman ito yung pataasan ng kung sinong mayabang dito or sinong siga dito. Binigyan tayo ng trabaho ng Pangulo, binigyan niya tayo ng laya para pumili ng ating team, binigyan niya tayo ng responsibilidad at otoridad sa kabuuan ng DILG, both the local government side at saka the law enforcement side. So yan ang tatahakin nating trabaho at yan din ang ating responsibilidad at obligasyon sa Pangulo. Secretary, marami kasing nakakapansin na parang nabubuhay ulit itong mga paksyon na Balay versus Samar kasi halimbawa nasa Balay kayo ngayon and then yung si Secretary Ochoa naman na OIC sa DILG ay taga Samar. Ano hong status ngayon itong supposed factionalism sa ating sa administrasyon? Baka nasa pag-iisip mo lang yan, Howie. Wala namang kaming hidwaan or ganong mga bagay. In-insist ng inyong production assistant na makapanayam ako ngayon. Sinabi ko may meeting kami for the budget, no? In preparation for the budget dahil magsisimula ang budget defense ngayong alas 10 sa House of Representatives. So nag-meeting dito in order to make sure that there's a quorum. Nandito si Assistant Majority Leader Boyd Gonzales na LP. Nandito si Budget Secretary Butchabad na LP. Nandito si Appropriations Chairman Jun Abaya na LP. So ito yung pinakakumbinyenteng lugar. Siguro wag nating lagyan ng kahit ano pang mga spin or istorya, o whether nandito kami o nasa Pancake House o kung saan man, naganap lang kami ng lugar kung saan kami maaaring magtagpo bago magsimula ang meeting, ang sesyon sa House of Representatives. Okay, Mr. Secretary, reaction nyo lang sa mga nagsasabing maaaring gamitin nyo ang pagiging DILG Secretary para isulong ang kapakanan ng Liberal Party naman sa darating na 2013 senatorial candidates. Well, may programa kami, Howie, sa ang Liberal Party. May programa kami, sinusulong namin yung matuwid na daan. Kami pumasok at lumahok sa politika para maisulong ang aming programa at yan ang gagawin namin. Wala namang pagkakaiba ito sa gawain din ni Secretary Robredo. In fact, Jess was the Executive Vice President of the Liberal Party. So, bakit may issue ngayon na dati wala namang issue?
palagay ko baka mga haka-haka, imahinasyon at gawa-gawa lamang ito ng mga gustong magtanim ng intriga o kung ano pang mga issue dahil makatagumpay ng administrasyon ni Pangulong Pinoy at naghahanap sila ng paraan para sirain ito. Okay, meron din pong nagsasabing preparasyon daw po ito para sa presidential election sa 2016. Diretsong tanong na po, Mr. Secretary, may ambisyon pa ba kayong maging Pangulo? Hindi ko iniisip yan tulad nung sinabi ko nung ako'y itinilaga sa DOTC. Ngayon naman, nung ako'y itinilaga dito sa pagka-DILG, hindi ko iniisip yan. Ang iniisip ko ang tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Pinoy, waterboy man o troubleshooter o kung ano man ang ibinansag sa akin ay nakikita naman ang aking trabaho, no? So diyan na lang siguro, imbes na sagutin ko pa lahat itong mga spekulasyon, lahat itong mga pang-iintriga, lahat itong mga haka-haka, ay gagawin ko na lang ang aking trabaho at kung ako'y makatulong sa tagumpay ni Pangulong Pinoy ay nakapag-boundary na rin ako. Okay sir, balik tayo dun sa DILG. Meron ba talagang meron bang irregularities? Excuse me lang, no? Your PA asked me to discuss DOTC matters. I am the Secretary of DOTC. Lahat ng iyong tanong sa bahaging ito ay nasa sa DILG na. Hindi pa ako pumapasok sa DILG. Ni isang papel ng DILG hindi pa dumadating sa aking lamesa. Kaya siguro useless. Wala akong masasagot tungkol sa DILG. Okay. Siguro, final question lang po. Kayo ba ay confident na makakalusot sa commission appointments para sa inyong bagong posisyon sa DILG? Well, Howie, walang kasiguruhan sa mundong ito. Nagpapasalamat ako sa expressions of support na pinarating ng mga senador at miyembro ng Kamara. Sabi nga nung isa ay 3 beses na ako sumalang dyan sa commission on appointments na yan, no? So ini-expect nila na kung meron mang matutuklasan or ano pa ay na lumabas na sa itong pang-4 na beses na ito or pang-3 beses na ito. So pero walang kasiguruhan at ako naman ay handa akong magsilbi sa kahit anong paraan. Kung tanggapin nila ako at ipasan nila ako, nagpapasalamat ako sa kanila, gagawin ko pa rin ang aking trabaho. Kung ayaw naman nila ako ipasa, wala naman akong magagawa. At gagawin ko pa rin ang aking trabaho. Okay, maraming salamat sa inyong panahon at frankness sa incoming DILG Secretary Mar Roxas.